Hello, welcome to our channel. So, ang topic natin ngayon still for AC circuits, which is nodal analysis part 4. Okay, so kung hindi nyo pa napapanood yung video tutorials natin dito sa nodal analysis, parts 1, 2, 3, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So, ito yung mga na-discuss natin doon. Tsaka nakapag-solve na tayo ng mga problems. Ito yung mga sinolve nating problems. Tuloy lang natin ngayon. Solve lang tayo ng more problems pa. Dun sa huling part, for nodal analysis, check natin kung hanggang saan number tayo nag-end. Okay, yon yung number 11. Okay, 11. Let's have number 12. For number 12, find VO. Okay. So, given this circuit, find VO. Yung VO natin is yung voltage across the resistor, the 30 ohm resistor. So, naka-time domain pa yung ating mga values, right? Convert natin into phasor. So, dito sa voltage source natin, 10 cosine 10 cube t. Pwede nyo lagyan ng plus 0 degree for its phase, automatic. Then, converting to phasor into polar, we have amplitude 10, then angle 0 degree phase. Okay. Then, dito sa capacitor, convert natin into impedance. ZC is 1 over J omega C. 1 over J omega is, yan yung coefficient ni T sa cosine. Okay, which is 10 cube. So, yung omega angular frequency is 10 cube rad per second. So, substitute omega here as 10 cube. Then, yung capacitance natin is 50 micro. So, 50 times 10 to the negative 6. Okay. So, ito bale is magiging negative J20. Okay. Negative J20 ohms. Tapos, sa inductor naman,
for 10 millihenry inductor. Ang ZL niya naman is J omega L, which is J times omega, again, that's 10 cube. Then yung L inductance is 10 milli. So 10 times 10 to the negative 3 kapag milli. So makakancel nyo lang tong 10 cube tsaka 10 to the negative 3. Matitira is J10. J10 ohms. Yan. So palitan ngayon natin yung mga values as phasor. So itong source gagawin na nating 10 angle 0 degree, right? Itong capacitor, 50 micro gawin nating negative J20. Tapos itong inductor, gawin nating J10. J10 ohms. So yung mga voltage tsaka current IO natin dito, gawin nating phasor din. Gawin ko tong phasor IO na. So dito sa current controlled current source, gawing phasor IO yung value. Tapos itong VO, gawin na nating phasor VO. So, magke-KCL, magno-nodal analysis ulit tayo. So, assign muna tayo ng directions nung mga current. Okay? So, meron pala tayong ilang node voltages. So, ito yung reference node natin, yung ground. Okay? So, meron tayong dalawang non-reference node. Ito, V1. Tapos ito, V2. Dalawa. Okay? So, assign tayo ng direction kay 20 ohm. Usually, palabas sa considered node. So, sa V1, palabas yung current. Tapos, dito kay 20 ohm, palabas. And then, dito kay negative J20, palabas. Okay? Etong current, current controlled current source. So, current source siya, may arrow, pababa. So, ibig sabihin, leaving siya with respect to node V2. Then, yung value niya is nakadepende sa value nung current IO. Ano ba yung current IO? Ito yung current flowing sa 20 ohm resistor, right? Okay. Kaya current controlled current source. Okay. So, dito naman sa J10, okay, may inassign na ditong current direction. So, palayo naman din, palayo uli with respect to V2. Yun. So, ito na rin yung dadalay dito sa 30 ohm resistor. Yan. So, pwede na tayong mag-KCL. Sige. KCL, summation of current is equal to 0 at V1 muna. Or it also means that summation of current leaving is equal to summation of current entering. So, sa mga leaving, actually leaving lang lahat, di ba? With respect sa V1, itong tatlong current. Sige, simulan natin dito sa 20 ohm resistor. So, higher potential niya is V1 minus lower potential, ito, 10 angle 0 degree divided by the resistance 20. Plus, dito naman sa resistor 20 ohm ulit. So, higher potential is V1. Papunta siya sa ground, which is 0 volt. So, V1 minus 0
V1 na lang. Okay, V1 yung voltage across the resistor, 20 ohm resistor. Then divided by the resistance 20. Plus, ito namang sa negative J20 ohm, higher potential is V1 minus lower potential V2 divided by the impedance negative J20. So, wala nang leaving, right? Equate na natin to current entering, which is wala namang entering, di ba? Puro leaving. So, 0. 0 yung current entering. Yan. So, equation 1 natin to. Pero, isimplify muna natin. Okay, distribute ko tong 20. So, we have V1 over 20. Then, minus 10 angle 0 over 20. Tapos, copy na lang to, V1 over 20. Then, distribute itong negative J20. So, we have V1 over negative J20. Then, minus V2 over negative J20 equal to 0. Etong walang variable, yung negative 10 angle 0 over 20. Transpose nyo na lang sa kanan. Tapos yung may mga V1, i-factor out natin. So, factor out the V1 times yung mga coefficients. So, 1 over 20 plus 1 over 20 plus 1 over negative J20. Or itong negative itong negative na to, lagay ko na lang sa gitna. So, magiging negative 1 over J20 na siya. Tapos, si negative V2 over negative J20, okay, pwede ko na siyang gawing positive, di ba? Negative divided by negative, positive. So, positive V2 over J20 equal to, so itatranspose natin ito sa kanan, magiging positive 10 angle 0 over 20, or i-lowest term yung 10 over 20, 1/2, right? So, pwede siyang 1/2 or 0.5. Okay, so, pwede na, kung gusto nyo, alisin natin yung denominators. Kasi ang LCD is puro mga 20. Puro 20 yung denominators. So, multiply natin both sides by 20. Okay. So, distribute. So, 20 times 1 over 20, 1. Plus 20 times 1 over 20, 1. Then minus 20 times 1 over J20. Cancel si 20, right? Matitira is negative 1 over J. Okay? But ano ba yung 1 over J? Diba yung 1 over J ay negative J. So, pag sinimplify natin to, magiging 1 plus 1, 2. Negative of negative, positive J na siya. So, 2 plus J yung coefficient ni V1. Tapos, 20 times V2 over J20, cancel lang si 20, right? Magiging plus V2 over J. Okay? Pero, yung 1 over J nga is negative J. So, magiging negative J V2. Tapos, 20 times 0.5. 10, right? 10 angle 0. Equation 1.
So, dapat dalawa equation natin kasi dalawa yung node voltage, V1, V2. So, mag-summation of current naman tayo equal to 0 at V2. Okay? Sa V2. So, summation of current equal to 0 at V2. Or, summation of current entering equals summation of current leaving. So, sa leaving, so, meron tayong ito. Tsaka ito. Right? So, sige, simulan natin dito sa current controlled current source. Leaving siya, di ba? Yung arrow niya is pababa. So, we have, yung value is 4IO. 4IO plus yung isa pang leaving. Ito. Okay. Higher potential is V2. Minus lower potential, papunta lang siya sa ground, right? Which is 0. So, yun ang isulat. Divided by yung dinaan ng impedance. Itong series, inductor, tsaka resistor. I-add lang natin yung impedance. So, 20 plus J10. 20 plus J10. So, yun, wala na tayong leaving. Doon naman tayo sa entering. Yung entering is itong current, right? Papasok siya ngayon sa V2. So, bale, higher potential V1 minus lower potential V2. So, sa entering na tayo, again, higher potential V1 minus lower potential V2 divided by the impedance, negative J20. Yan. So, meron tayong I.O. Kailangan ma-represent natin in terms of the unknown voltages V2 or V1. So, marirelate natin si I.O. kay V1 kasi ito yung current, yung I.O. is the current flowing sa 20 ohm resistor. 'Di ba? Kapag sinolve natin yung I.O., it is by Ohm's law V1 minus 0 or V1 na lang divided by the resistance 20. Okay, so ito yung value ni V1, ni I.O. Papalitan ngayon natin yan dito sa equation na to. So substitute, so 4 times I.O. that's V1 over 20. So malo-lowest term to as 1/5. Excuse me. Tapos, copy lang to, V2 over 20 plus J10. Then distribute itong negative J20. So magiging V1 over negative J20. Then, so negative divided by negative, positive. Positive V2 over J20. So pagsamahin natin, transpose natin yung mga terms dito sa right side to the left. Okay, bale magiging 1/5 V1. So from negative, kasi magiging negative, negative V1 over J20. From negative sa kanan, magiging positive sa kaliwa. So positive V1 over J20. Tapos copy V2 over 20 plus J10. So from positive sa kanan, yung V2 over J20 magiging negative V2 over J20 sa kaliwa. Then equal to 0. So factor out ngayon natin si V1. Magiging V1 times 1/5 plus 1 over J20. Factor out si V2.
So, plus, bale, 1 over 20 plus J10 minus 1 over J20. Okay? So, pwede nyo gawing decimal if you want. Or i-simplify natin. Sige, simplify natin using a calculator. Okay, bale, by the way, check natin na. Dito pala sa, it should be 30. Okay, napansin ko. Hindi pala 20, no? Bakit 20? It should be 30. 30. Ito, kasi J10 plus 30. Hindi 20. Sorry. So, gagawin lang natin tong 30, pero same equation. 30, 30. Yan. Okay, yan yung 30 ohm 30 ohm resistor dito. Hindi siya 20. Namali ako ng sulat. Kasi J10 plus 30 dapat yung nandito sa part na to. V2 over impedance na 20 plus J10. Okay, 30. Yan, para check, buti na check agad natin. Mamamali tayo yan. Okay. So, pero tama pa rin to. Baguhin nyo lang, binago ko lang yung maling resistance na 20 to 30. Yan. Tapos, gamitan natin ng calcu. Okay, punta kayo sa calculator, complex mode, mode 2. Tapos, usually, naka-degree tayo. Gawin yung degree yung mode ng angle, shift setup 3. So, simplify natin yung sa V1, 1/5 plus 1 over 20i. So, that's 0.2 minus ayaw sumulat. Wait. 0.2 minus J 0.05 V1. Okay? Ito yon. Tapos, simplify din ito. Simplify natin kasi naka-complex number eh. Okay? So, gamit na lang tayo ng calculator. I mean, naka-reciprocal yung complex number na to. Kaya, simplify natin. So, 1 over 30 plus 10i plus 1 minus 1 over 20i. Okay, so that's positive 0.03 plus J 0.04. J 0.04.
V2 equal to 0. Yan. Equation 2 natin to. Equation 2. So, pwede tayong mag-system of linear equation. Kopyahin natin yung equation 1. Tapos, ito yung equation 2. Pwede kayong gumamit dito ng elimination or substitution method. Or pwedeng gawin yung matrix form. Tapos, applyan ng Cramer's rule. Try natin mag-Cramer's rule na lang. In matrix form, so yung coefficient ni V1, itong dalawa, alisin ko na itong parenthesis. Tapos yung coefficient ni V2, ito yung coefficients ni V2 na dalawa sa itong equations, right? Ito, copy natin. Yan. Alisin na natin yung parenthesis. Times, so ito yung coefficient matrix, times yung dalawang unknown voltage, column vector V1, V2. Then equal to the column vector constant sa right side na 10 angle 0 tsaka 0. 10 angle 0 degree 0. So, kailangan ba nating isolve pareho? Okay, kasi ang hinahanap natin is si VO. Tama kanina, VO, di ba? Ito, si VO. Saan makikita si VO? Sa 30 ohm resistor. Right? So, affected lang yung value ni VO kay, di ba, inassign natin tong V1 tsaka V2. So, makukuha natin si VO kung alam natin si V2. Diba? Kasi, series tong 10 millihenry inductor sa 30 ohm resistor. Bale, yung V2, yung magsiserve as the voltage across this series, RL. So, pwede nyo gamitin yung voltage divider to find VO. Okay? So, bale, ganito yan. Ito si VO, tapos meron tayong series RL. Right? Sige, yung naka-phaser na nga yung gamitin natin. Ito. So, ito si, mali. Anong sinulat ko dito? V2 pala to, V2, sorry. Phaser V2, tapos hahanapin natin si phaser VO. So, anong value ni inductor? Ang value ni inductor, J10, resistor, 30 ohm. So, J10 ohm si inductor, tapos 30 ohm si resistor. So, dahil nga series itong dalawa, may total supplied voltage or voltage across this series RL is V2, mahanap natin si VO by voltage divider rule or VDR. So, bale VO is yung resistance ni 30 ohm divided by sum nung impedance 30 plus J10 then times yung V2. Yan yung masisolving voltage source or total voltage dito sa series RL. So, ibig sabihin, ang kailangan lang natin kuhain si V2.
So pag nag-Kramer's rule tayo, si V2 lang yung hanapin natin. Paano hanapin ngayon si V2 sa system of equation na to? Using Kramer's rule. So yung coefficient matrix, copy natin, ito. Coefficient matrix na to, copy. So siya yung denominator sa value ni V2. Yung determinant niya actually. Tapos, yung numerator, sige, copy lang natin yung ito, yung original coefficient matrix, yung determinant niyan, pero babaguhin nyo yung column na to, 'di ba? Column to ng mga coefficients ni V2. So papalitan nyo yan ng column vector dun sa constant. Ito, yung 10 angle 0 degree and 0. So 10 angle 0, 0. So mako-compute na natin yung value ni V2. So evaluate na lang natin yung determinant. Again, kapag may 2 by 2 determinant A, B, C, D, that's just the product of AD minus the product of BC. So bale, we have ito. Determinant nung taas is product nito, which is 0, right? Minus product nito, so 10 angle 0 times 0.2 minus J 0.05. Okay. Or alisin nyo na itong 0. Okay. Tapos yung denominator, ito naman, product niyan. So 2 plus J times 0.03 plus J 0.04. Then minus product nito, negative J, tsaka 0.2 minus J 0.05. So, gamit kayo ng calcu. Input nyo yan, yung fraction. So, negative of 10 angle 0 times 0.2 minus 0.05i divided by 2 plus I times 0.03 plus 0.04i then minus negative I times 0.2 minus 0.05i equals. Okay. So, try natin gawing polar na lang. So, shift to 3. Okay, approximately 6.487 angle 88.688 degree volts. Yan. So, mahanap na natin si VO using this formula. So, VO is 30 over 30 plus J10 times V2. Substitute 6.487 angle 88.688 degree. So 30 over 30 plus 10i times 6.487 angle
0.688. Okay, shift to 3, approximately 6.154, angle 70.253. Tapos babalik natin into time domain. Okay, kasi time domain yung required. Bale, VO is amplitude 6.154, cosine omega t. Ang omega natin is, balikan natin si omega, value ay 10 cube rad per second. So, cosine 10 cube t plus yung phase, positive, 70.253 degree volts. So, yan yung VO. Okay. Next. Number, ano yun? Number 12. 13. Determine IO. Okay. Determine phasor IO for the circuit. So, naka-phasor na yung values, right? So, hindi na tayo magko-convert. Sige, mag-analyze na agad tayo ng circuit, nodal analysis. So, ito yung ating reference node, ground. Tapos, meron tayong ilang node voltages. Meron tayo dito, meron tayo dito, meron tayo dito. Okay? Pero, etong isang node voltage na yan, nakakonect siya dito sa 4 angle 0 degree volt, right? So, yun yung value ng node na yan. So, hindi na siya unknown. Kasi, given na yung value na 4 angle 0 degree. Ang unknown na lang is dalawa. Okay, sige. Pangalanan natin ito as V1 tsaka V2. So, assign tayo ng direction. Dito sa 2 ohm resistor, we have palabas. Okay, palabas sa node V1. Tapos dito sa 2 ohm resistor, let's have palabas din. Okay. Tapos dito sa J8, palabas naman siya sa V2. Tapos dito sa V2,
Actually, ito na. Yung current dito sa negative J5, ito na siya, yung IO. Sige, so mag-ano tayo? Summation of current equals 0 at V1 muna, or summation of current leaving equals summation of current entering. Yan. So, sa leaving, we have yung 2 ohm resistor, current is leaving. Higher potential is V1. Minus lower potential is itong node na to, pero nakakonect sa 4 angle 0 degree din. So, minus 4 angle 0 degree divided by the resistance 2 ohm. Okay, plus ito namang current kay 2 ohm. So, higher potential is V1 minus lower potential V2. Right? Divided by the impedance or resistance na 2 ohm. So, wala nang leaving. Dalawa lang, di ba? Meron naman tayong isang entering. Itong, again, current-controlled current source. So, pataas siya, yung arrow niya. So, papasok sa V1, which is a current source, na ang value is nakadepende sa IO. Itong current flowing kay negative J5. So, equate to summation of current entering, which is 2IO. Yan. So, wala na, right? Okay. So, ngayon, papalitan natin yung value ng IO dapat in terms of the unknown node voltages V1 or V2. So, pag chinek natin yung circuit, etong IO is equal to, so lower potential niya or higher potential is yung 4 angle 0 degree minus lower potential kasi papunta siya dito kay V2, node V2, right? V2 divided by the impedance negative J5. Okay, so ito yung value ni IO. Okay, so pwede nyo itong i-simplify. Bale, 4 angle 0 over negative J5, distribute. Then, negative V2 over negative J5. So, ilan to? Okay, this will be, sige, gamitan nyo ng calcu kung di nyo kayang computer ng manual. So, 4 angle 0 divided by negative 5i, 0.8. So, 0.8 J. Okay. Tapos, ito yon. Tapos, ito naman, so magiging positive to. Positive V2 over J5. So, ano yung 1 over J5 or 5i? Negative 0.2. So, negative 0.2 J. V2. May V2 naka-times. So, ito yung value ni IO. Okay. Mamaya, papalit natin ngayon. So, distribute muna natin yung 2. So, magiging V1 over 2. Then, minus 4 angle 0
over 2. Tapos ito rin, distribute yung 2. So plus V1 over 2, then minus V2 over 2 equals 2IO. So 2 times yung IO, palitan nyo na neto, J 0.8 minus J 0.2 V2. So, pag combine natin to, magiging 1 half V1 plus 1 half V1, 1 V1, right? Then minus V2 over 2. Tapos lipat na lang natin to sa kanan. Wala kasi siyang variable, constant lang siya. Distribute natin to. So 2 times 0.8J, that's 1.6, J 1.6. Tapos 2 times 0.2, negative J 0.2, that's 0.4. Negative J 0.4. V2. Tapos yung itatranspose na to sa kanan, magiging positive 4 angle 0 over 2. Or divide nyo to, 4 divided by 2, 2. So, pwede nyo ngayong ilipat yung negative J 0.4 V2 dito. Mako-combine pa siya kay negative 1 half V2. Okay? So, magiging V1 minus V2 over 2. So, gawin ko na itong 0.5 decimal. Then, magiging positive J 0.4 V2. Pag nilipat sa kaliwa, from negative, magiging positive. Tapos may iwan sa kanan, yung 2 angle 0 degree plus J 1.6. Tapos, pag finactor out dito si V2, V1 plus quantity V2, so negative 0.5 plus J 0.4 equal to 2 angle 0 plus J 1.6. Yan, equation 1. Okay, dalawang equation dapat tayo kasi dalawa yung node voltages eh. So, mag-summation of current naman tayo sa V2. KCL at V2. Or summation of current leaving equals summation of current entering. So, sa V2 naman, anong equation natin? So, sa leaving is yung sa inductor current, right? Higher potential is V2 minus lower potential 0. So, V2 minus 0 over the impedance. So, V2 over J8. Next, so meron pa bang leaving? Wala nang leaving. Isa lang. Right? Meron tayong dalawang entering this time. Itong current na to, tsaka itong current na to. Papasok sila sa V2, di ba? So, equate natin to summation of current entering. Dito muna sa 2 ohm. Higher potential V1 minus lower potential V2 over resistance 2. So, V1 minus V2 over 2. Plus, ito namang
current sa capacitor. So, higher potential is 4 angle 0 minus lower potential V2 divided by impedance negative J5. So, 4 angle 0 minus V2 divided by negative J5. Yan. So, i-simplify na lang natin. I-distribute natin tong 2 muna. So, V2 over J8 equal V1 over 2, then minus V2 over 2. Distribute din itong negative J5. So, 4 angle 0 degree over negative J5. Then, minus V2 over negative J5. So, magiging positive na to. Negative and negative. Positive na yan. So, iwan na lang natin. Iwan natin to sa right side. Tapos transpose lahat sa kanan yung may mga V1 at V2. So, V2 over J8 minus V2 over 2 plus V2 over 2 minus V2 over J5 equal to 4 angle 0 over negative J5. V1 pala to, sorry. V1. Ito yon, yung transpose. So, bale, negative, may isa ka lang V1, negative 2, negative 1 half or negative 0.5 V1, tapos factor out natin si V2. Then add yung coefficients, 1 over J8 plus 1 half minus 1 over J5 equals 4 angle 0 over negative J5. Sige, simplify natin to. 1 over 8J plus 1 half minus 1 over 5I. 0.5. So, negative 0.5 V1. So, value nito is 0.5 plus J 0.075 V2. Simplify din natin to. 4 angle 0 divided by negative 5. 0.8 J or J 0.8. Equation 2. Yan. So, meron na tayong dalawang equation. Equation 1, copy. Tapos, equation 2. So, transform natin into matrix. In matrix form, bale, coefficient muna ni V1, ito is 1 V1, right? So, coefficient ni V1 is 1, negative 0.5. Okay, delete natin yung V. Tapos, coefficient ni V2, etong dalawa, copy.
Alisin natin yung parenthesis. Yan. Coefficient matrix. Tapos, times yung mga unknown node voltage, column vector V1, V2. Then, equal to the constant column vector. Ito. Right? So, 2 angle 0 plus J 1.6 and then J 0.8. Using Kramer's rule. So, kailangan ba nating isolve pareho? Ang hinahanap natin is IO, di ba? IO, which is kinompute natin kanina, ito yung value. Di ba? Ito yung value ng IO. Copy. So, ang kailangan lang nating ma-solve is V2. Kasi si IO yung hinahanap, dependent lang siya sa value ng V2. So, hindi natin isosolve si V1 para less work. Si V2 na lang. Kasi yun lang yung required kay IO para mahanap siya. V2 is again a fraction whose denominator is yung determinant ng coefficient matrix na to. Tapos yung numerator is, so papalitan nyo ngayon yung column na to, yung column for the coefficient ni V2, ito yon, papalitan nyo ng yung constant column vector na yan. Yan. So, hanapin ngayon natin yung value using determinant. So, sa taas, product nito, 1 times J 0.8 minus product niyan. So, negative of negative 0.5 times 2 angle 0 plus J 1.6. Tapos sa baba, product niyan, 1 times 0.5 plus J 0.075 minus product nito, negative 0.5 times negative 0.5 plus J 0.4. Okay. So, sige, gamitan natin ng CalQ. Kramer's rule. Evaluate natin to sa CalQ. So, 1 times J 0.8. So, J 0.8 lang yon, 0.8i na lang, right? Kasi naka times 1 lang naman. Minus negative 0.5 times 2 angle 0 plus 1.6i. Divided by, so yung denominator, 1 times 0.5 plus J 0.075. Edi 0.5 plus J 0.075 lang yan, right? Alisin na natin yung times 1. Tapos, minus negative 0.5 times negative 0.5 plus 0.4i.
Okay, ito yung value natin for V2. Okay, in polar, shift to 3, approximately 5.077 angle 10.268 degree volts. Tapos, ipa-plug in ngayon natin dito sa value ni I.O. So, I.O. is J0.8 minus J0.2 times V2. Yung nasolve natin, 5.077 angle 10.268 degree. Input nyo sa calculator, 0.8i minus 0.2i times 5.077 angle 10.268. Shift to 3. Okay. Ang nakuha nating sagot, okay, approximately 0.269 angle negative 47.732. Okay. So, yan yung sagot natin. Hindi na natin ko-convert to time domain kasi phasor yung required. Phasor I.O. Di ba? Number 13. Sige, number 14. Find VO. Okay. Find phasor VO.
So, yung VO natin is yung voltage across the capacitor, negative J2 ohm. So, nodal analysis na tayo kasi naka-phasor na siya. Analyze na natin agad yung circuit. Naka-phasor na yung mga values, right? So, reference node, ground. So, ilan yung node voltage natin? Isa dito, tapos isa dito. Isa lang to. Isang node voltage lang yan. Okay? So, V1, V2. Assign tayo ng direction ng mga currents. So, dito sa current source, papasok or entering V1. So, copy lang natin yung direction yan. Dito sa 2 ohm resistor, assign tayong palayo na current or leaving with respect to V1. Dito sa series 8 ohm, J6 ohm, assign tayong palayo with respect sa V1, leaving. Tapos meron tayong voltage controlled current source. So yung direction ng current pataas, so papasok siya dito sa V2. Yung value niya pala nakadepende sa value ng voltage Vx across the 2 ohm resistor. Tapos dito naman sa negative J ohm capacitor, assign tayo ng current palabas din with respect sa V2 naman. Dito sa series na yan, RLC, assign tayong palabas na current with respect sa V2. Yan. So mag-ano na tayo, KCL. Summation of current equals 0 at V1 or summation of current leaving equals summation of current entering. So sa leaving, we have yung current kay 2 ohm. So higher potential is V1 minus lower potential 0. So V1 na lang yon over the resistance 2. Okay, tapos ito naman yung current kay 8 ohm tsaka J6 ohm in series, higher potential V1 minus lower potential V2 divided by the impedance. Total impedance niyan is yung sum 8 plus J6, right? 8 plus J6 equal to, so wala nang leaving, right? Dalawa lang yung leaving sa V1. Equal to entering na. Ang entering natin ay itong current source. Papasok siya sa V1. So, equal to the value ng current source, 4 angle 45 degree. Okay, so simplify lang natin to. So, distribute ko lang muna tong 8 plus J6 sa V1 tsaka V2. So, V1 over 2 plus V1 over 8 plus J6 then minus V2 over 8 plus J6 equal to 4 angle 45 degree. So, pwede nating i-factor out yan. So, 1 half plus 1 over 8 plus J6 quantity times V1. Then minus, copy, V2 over 8 plus J6 equal to 4 angle 45 degree. I-simplify natin to.
So 1/2 plus 1 over 8 plus 6i, that's equal to 29 over 50 minus 3 over 50j, V1. Then minus, ito naman, yung 1 over 8 plus 6i, that's 2 over 25 minus 3 over 50j, V2, equal to 4 angle 45 degree. So para walang fraction, pwede nating i-multiply both sides by the LCD. LCD ng 50 and 25, 50. Right? Multiply natin both sides by 50. Distribute. So 50 times 29 over 50, cancel si 50, 29 na lang. Then minus j, 50 times 30 over 50, cancel si 50, j3 na lang, right? V1. Then minus, so dito naman, 50 times 2 over 25, so 50 divided by 25, 2. Okay? Times 2, 4. So 4, then minus, dito naman, cancel si 50, magiging negative j3 na lang, V2. Tapos, dito sa right side, multiply nyo lang 50 times 4, 200. Okay, tas copy yung angle 45 degree. So, this is equation 1. So, isa pang equation kasi dalawa yung node voltage. Mag-KCL naman tayo sa V2. KCL, summation of current equals 0 at V2, or summation of current leaving equals summation of current entering. So, yung leaving kay V2, balikan natin yung circuit. Ito. Yung kay negative J2, negative J ohm capacitor, higher potential is V2, minus lower potential 0. So, that's V2 over negative J lang, right? So, V2 over negative J. Tapos, yung isa pang leaving, eto. So, V2, higher potential minus lower potential 0, V2 over the sum nung impedance dito. Right? So, plus V2 over, sum up natin, 4 plus J5 minus J2. 4 plus J5 minus J2. So, ilan to? Pwede nyo i-combine tong J5 minus J2, magiging J3 na lang, di ba? Okay. So, wala nang leaving. Dalawa lang, di ba? So, entering, ito, tsaka ito. Papasok naman sila sa V2. So, we have, dito sa current na to, higher potential V1 minus lower potential V2. So, equate na natin sa entering. Higher potential V1 minus lower potential V2 divided by the impedance series 8 plus J6. Tapos, etong voltage controlled current source, so papasok siya. Ang value is 2Vx. So, plus 2Vx.
Yan. Etong Vx ngayon, kailangan nating ma-represent in terms of the unknown known voltage V1 and V2. So, marerelate natin siya kay, base sa circuit, pwede siyang equal to V1 na lang, di ba? Kasi pareho silang voltage across the resistor with respect to ground. So, Vx is equal to V1. But Vx is equal to V1. So, ngayon, i-simplify muna natin. So, we have negative J. Magiging ano na to? Negative V2 over J tas plus V2 over 4 plus J3 mali. Distribute natin tong 8 plus J6. So, V1 over 8 plus J6 then minus V2 over 8 plus J6 plus 2 times Vx which is V1. Palitan nyo na ng value. Sige, so transpose natin sa sa kanan or kaliwa. Depende, sige, kahit dito na lang lahat sa ay kaliwa. So negative V2 over J plus V2 over 4 plus J3. Then, unahin natin to. Plus V2 over 8 plus J6. Then, minus V1 over 8 plus J6 minus 2V1 equal to 0. Tapos factor out, bale V2 times negative 1 over J plus 1 over 4 plus J3 plus 1 over 8 plus J6. Tapos, minus the quantity 1 over 8 plus J6, ito, plus 2 V1 equals 0. Okay, finactor ko yung negative dito. Simplify natin to. So, negative 1 over I plus 1 over 4 plus 3I plus 1 over 8 plus 6I. That's 6 over 25 plus 41 over 50J. Tapos ito naman, one over 8, mali. 1 over 8 plus 6I plus 2. 52 over 25 minus 3 over 50J. Okay, gusto niyo alisin niyo ulit yung denominator.
multiply natin by the LCD, 50. Okay. So, distribute 50 times 6/25. So, cancel si 50, si 25. Magiging 2 times 6, 12. 12 na lang, right? 12 plus, so dito, cancel lang si 50, matitira is J41. Okay. Then minus, dito naman, 50 cancel kay 25, so magiging 2 si 50 times 52. 104, right? Tapos, dito naman, cancel si 50, matitira is negative J3. Negative J3 V1 equal 0. Okay, equation 2. So, meron na tayong dalawang equation. Copy. Equation 1 tsaka equation 2. So, pwede tayong gumamit ng Cramer's rule or elimination method or substitution method ulit. Try naman natin mag-elimination method or substitution method. Okay. So, ang kailangan nating ma-solve is V1 at V2. Pero required ba na solvein natin yung dalawa? Ang hinahanap ay si VO, right? Si VO lang. So, makukuha si VO kung makukuha natin si V2. Kasi, in series ito, in series yung RLC, magsisilbing total voltage source nila yung node V2. So, pag dinraw natin, we have ito si V2, RLC, di ba? Okay, tas ground na yan. So, anong value ng resistance? 4, tapos J5, tapos negative J2. Tas sa capacitor yung VO. 4 ohm, J5, negative J2. Tas hahanapin dito si VO. So, dahil in series sila, pwede nating apply yung voltage divider or VDR. Bale, VO is yung impedance across the capacitor or yung impedance in the capacitor, negative J2, divided by yung sum ng mga impedances, add natin 4 plus J5 minus J2. Or ano to, 4 plus J3 na lang. Then times V2. Right? So, kailangan lang si V2. So, gagawin natin, solve na lang natin si V2 sa system of equation. Try nating elimination and substitution method this time para maiba. So, dito sa equation 2, solve natin si V1 in terms of V2. Okay, transpose ko dito si V1. So, 12 plus J41 quantity V2. So, from negative, magiging positive siya sa kanan. Etong term na yan. Positive quantity 104 minus J3V1. Okay, tapos isosolve natin si V1 in terms of V2 para ipa-plug in ngayon natin yung V1 in terms of V2 sa 1. Magiging in terms of one unknown, V2 na lang yung 1. Linear equation in one unknown.
masasolve natin si V1, si V2, which is yung kailangan lang natin is V2 para masolve si VO, right? So, di-divide ko to both sides by 104 minus J3 para masolve si V1 in terms of V2. Therefore, V1 is ito, 12 plus J41 over 104 minus J3 V2. So, substitute ngayon natin. Divide to yung new form ng 2. Substitute 2 in 1. So, equation 1 natin is ito. Papalitan natin itong V1 in terms of this value na V2. Okay, so urong natin, sige, dito ko isusulat. Papalitan ko ngayon to ng value na to in terms of V2. Yan. So this is equal, walang equal symbol. Yan. So gawin natin, i-factor out natin si V2, bale, V2 times the quantity, ito, minus quantity 4 minus J3 equal to 200 angle 45 degree. So, i-divide na lang natin both sides. Divide both sides by this expression para ma-solve si V2. Right? So, makakancel ito. Matitira is V2 equal dito sa right side na 200 angle 45 degree divided by dito. So, gamitan natin ng calculator. So, 200 angle 45 divided by 29 minus 3i times 12 plus 41i divided by 104 minus 3i minus the quantity 4 minus 3i. Okay, shift 2, 3. V2 is approximately 14.075 angle negative 44.171 degree volts. So, gusto niya store nyo to sa A para eksakto. Shift store A. Okay. Pwede nyong i-recall mamaya sa computation sa Calcu. So, masasolve na natin si VO using yung derived formula using voltage divider kanina. Ito. Bale, VO is, so copy, negative J2 over 4 plus J3 times, ito, yung V2, 14.075 angle, negative 44.171. So, input negative 2i over 4 plus 3i
times alpha A siya, di ba? Itong V1, in-store natin sa alpha A. I mean, itong V2. Or pwede nga namang i-input. Shift to 3. Okay. Ang makukuha nating value ni VO, approximately 5.630 angle negative 171.041 volts. So, yan yung sagot kay Vio. So, hindi na natin i-convert into time domain kasi phasor domain naman yung required, right? Tsaka wala naman tayong time domain na value sa given circuit. Originally, naka-phasor. Tsaka yung nahanap is phasor VO talaga. Okay, so yan. So siguro hanggang dito na lang. Nakasolve din tayo ng total of 14 problems. Sige, so siguro magpo-proceed na tayo sa next type ng circuit analysis. Try naman natin next time mesh analysis. Okay, sige, abangan nyo yon sa next video tutorial natin. So thank you for watching. I hope you learned something from this video. God bless everyone. See you on my next live. Bye-bye.